hindi ko po masyadong naintindihan kung ano ba yung punto. Kaya IT10, ang bayan naman. Kasama na po natin, Senador Richard Gordon. Magandang gabi po sa inyo, Senator Richard Gordon. Good evening. Magandang gabi po. Good evening. Long time no see. Namimiss ko na kayo sa Senate. Namimiss ko na lahat yung Mga friends in the Kasi Senate. si Linda nagko-cover sa Senate. Kaya ako sa consumer, kaya hindi po tayo, madalang po tayong magkita. Pero nagbibisita naman siya sa newsroom. From time to time, pag-SANC. Anyway, sige, kumustahan muna tayo. Kumusta so far? 3 weeks before the D-Day. Okay na, mga tao pagkakausap mo, siyempre makikita mo naman kung ayaw sa'yo. Even the masa, alam mo, hindi ko binobobo ang masa. Magagaling ang masa. Ang problema lang, binobobo tayo nitong mga malalaking nag-aaring uri dito sa advertising, binobobo tayo doon sa surveys, tinatakot tayo ng ating mga gobyerno na magkakaroon ng failure of election. In other words, everything is designed para mawalan ng kumpiyansa ang voter. Kaya nakakalungkot itong bayan natin talaga. Senator, ipaliwanag nyo nga yan. Issue na lang tayo para makarami tayo ng mga text messages. Ipaliwanag nyo yung sa survey. Wala namang issue yung survey, di ba? Ang issue lang, winnability, sino mananalo. What public service does it serve? Anong serbisyo publikong binigay noon? Kundi, yung mga binayaran ng mga survey companies ay yumaman at para sa ganon, magamit ng kanilang pinagsilbihan na propaganda yung survey. Nagsisilbi ba yan? Sinasabi ba sa survey, magaling ito kasi kaya siya ganito dahil babaguhin niya yung eskwela, babaguhin niya yung makakakuha siya ng maraming trabaho. It doesn't talk about issues. The last thing, ang priority, even media is guilty of this, hindi pinag-uusapan yung issue na kailangan ng bansa. Hindi platform, wag ng platform. Ano kailangan ng bansa? Ano dapat ang sagot ng mga tao sa bansa? And look at the casualty. Wala nang debate. Dahil nga din sa mga survey na yan, ayaw na lang makipagdebate. So, sino ang casualty? Tao na naman. Tao pa rin. Walang kalaban-laban ang masa. Walang kalaban-laban ang mamamayan. Hindi nila alam, kinokontrol tayo ng malalaking naghaharing uri. Sila nagbabayad ng mga survey at yung mga kandidato nito. At pagka, nung araw pa sila kumakandak ng survey, nung araw pa sila nag-advertise in violation of law, at pag tumaas sila, magbibigay lahat ng mayayaman, mga Chinese businessmen, mga Filipino businessmen, lahat, para sa ganon, siguradong naka-score. Pag nagbigay sila, uulit na naman yung siklo. Ano yung cycle na yan? Yung cycle na patronage. Yung nagbayad doon sa mga politiko, yun ang makikinabang. Kaya hindi bumababa ang pagbabago sa bansa. Opo. Just to put it in context, Alvin, si Senator Gordon, for the mga 2 years ago pa, binabakbakan niya na yung mga pati yung mga early campaigning through infomercials. Kasi nga, sinasabi niya na it's violating the law, it's giving everybody some people an unfair advantage over everyone. Kung ikaw kandidato ka, yung prinsipyo ng eleksyon, binabastos mo na, binaviolate mo, hindi ba mapipredict mo na pag ikaw naging presidente, you'll cut corners also. Ayusin mo na naman yung mga batas para to suit you. Yun ang makikita mo, ang dayaan eh. At kung ikaw hindi ka harap at magpaliwanag, halimbawa, si Noynoy, dapat ipaliwanag niya. Alin? Ito, marami siya papaliwanag eh. Sige, lumalabas yung issue. Gusto ko pa naghaharapan sabihin niya. Ano na? Hindi ba totoo, lahat na ng posisyon nakuha na nila sa Tarlac? Si Cory naging presidente, God bless their soul. Si Vice Presidente Benigno Aquino, kahit na panahon ng Hapon, panahon ng Amerikano, congressman, senador, Benigno Aquino the first. Panahon ng Hapon, collaborator, di ba? Pangatlo, si Ninoy Aquino, naging mayor, naging governor, naging senador. Ayan, dalawa lang senador. Okay. Pagkatapos namatay si Ninoy, naging presidente si Cory, kapatid ni Ninoy, si Butch Aquino, naging senador. Sabay pa sila, Tessie Aquino Oreta. Si Piping Guago, naging congressman, Tio ni Ninoy. Si Tingting Guago, naging governor. Di ba? Asawa. Pagkatapos si Bisa niya, si Gibo, naging congressman. Asawa na Gibo, congressman, naging Secretary of Defense. Ang tanong ko simple lang, kamusta ang Tarlac? Di ba kasabihin naman nila, mahal kami ng tao eh. Hindi. Anong kwenta doon? Hindi. Alam nyo, ang tao kasi nabubugbog na masyadong powerful. Alam nyo, araw-araw nakikipaghikaw sila sa hirap. Tingnan mo, ikaw tatakbo kang presidente. Kaya alam mo, hindi ko maiisipin, yung mayayaman dito, ang lalaki ng lupa, 4,500 hectares ang Hacienda Luisita. Paano ba magkaroon ng lupa na gano'n? Kung aaralin mo yan, dahil malalakas yung mga pamilyang yan, nagbibigayan ng mga presidente ng pagkakataon. Ang totoo, ang Lopez, tinangkang kunin yung Hacienda Luisita. Pinagbigyan ni Magsaysay, si Ninoy. Si Kuwangko. At ang unang naging manager niyan, si Ninoy. 4,500 hectares. Tapos, hindi ko rin maintindihan. Ang daming pinapatay, yung doon sa
kay Apatuan, di ba? Tayo ako lang tayo pag pinapatay ang Maguindanao. media. Pag pinapatay ang media, doon lang tumayo ang media na namatay ang marami.